Hello, magandang gabi. Magandang gabi mga kaibigan. So mag-unbox po tayo ng ating isang produkto na dumating pero ngayon lang natin ito i-open. Wow! Dumating ito noong pang May 5, 2023. So almost 4 months na dumating. So ngayon lang natin i-open kung yung ating in-order na yon ay tama ang dumating ayon sa in-order. So before na pagpatuloy, shout out muna sa ating lahat ng mga viewers, followers at mga subscribers. So shout out sa inyong lahat at magandang gabi. O ngayon, ito po yun. Sana all. Medyo madumi dahil puro gabok na. Sa tagal na dumating, hindi agad natin na-open. Ito, alisin muna natin yung mga alikabok. So ito yan. Bakit dito? Mga kaibigan, itong ating order na ito ay isa ito sa ating pakikinabangan kapag ito ay maayos talaga, ano? Pagka yung ito ay walang problema. Kasi ito yung incubator, ano? Incubator ito, yung pisaan ng itlog. So i-open muna natin kung ito nga. At saka tingnan rin natin kung paano ito i-operate. Fragile. Hindi talaga dapat ito magkalaw yung sobra, yung baka may masira dito sa loob. Mahirap tanggalin yung kanyang mga balot. Dami. Talagang makapal yung binalot nila dito na plastic. Kasi nga medyo maselan ito. Baka may mabasag sa loob o kaya ay may mga piyansa na
pagka yung gumalaw ng gumalaw, baka malaglag o ma-disconnect. Baka ma-disconnect. Yan. So dito, saka ko paliwanag kung bakit tayo order nito, no? Alam naman natin pagka yung ganitong uri ng unit, so hindi ka order ng ganito kung ano talagang wala kang purpose. Yan. Kailangan makuha natin ng maayos ito para hindi naman maapektuhan yung ating in-order na ito na baka ito ay magamit kapag kayong may nasira sa loob o may piyansa na nalaglag. Yan. Hindi pa naman tayo marunong nito. So, umorder ako nito na wala naman akong karanasan sa ganitong uri ng produkto na ito o itong item na ito o itong unit na ito. Tayo sa mga Facebook, sa YouTube na ayon dun sa napapanood ko, napapakinabangan naman nila. Napapakinabangan nila itong ganitong uri ng ng unit na ito o ng produktong ito. Yan. So siguro naaayon din lang sa sa gumagamit, kasi yung katulad ko na baguhan, so hindi pa natin alam kung paano ito gamitin, hindi ko pa alam kung paano ito yun nga, i-set up. Yan. So tingnan natin muna kung ano nga ito, kung ito nga ay yung totoong yung ating in-order. Kapal ng ng binalot. Siguro sinadya nilang makapal ito para hindi masira agad o hindi magkaroon ng problema yung mga piyansa sa loob. So, alin ba yung babaw na ito? Tingnan natin. Tayo lang isa. Kasi maraming karton na yan. Ito na ba yun? Ano ito? Oh my God! Ito pala yun, mga kaibigan. Ito pala yung ating ito yung in-order ko at ito yung dumating. Pero ito po pala styrofoam lang. Styrofoam na binalutan ng mga tape. Tape din ang nakabalot. Kita nyo? Styrofoam, Yan, styrofoam. Styrofoam. So, binalutan nila ng tape na kulay yellow. So, hindi ko pa nabubuksan kung ano yung nasa loob nito. Yan. Kung paano ito, siya, may mga wires siya. Hindi ko alam kung ayun. Ito pala yung yan, saksakan. Ito, yun. Yan. Nice. Ito pala yun, So, ibig sabihin, ito yung may bumbilya sa loob. Ayun. May bumbilya sa loob. Ito. Yan. Styrofoam lang ito mga kaibigan pala. Yan. So, hindi natin alam kung ano ito. So, ito pala yung yan. Ito siguro yung pinaka-thermostat niya. Nandito lang. Hindi natin alam kung paano ito bubuksan. Yan. So ito
dito pala ito, yan, sa loob. Ito yung incubator. Incubator, yan, incubator ni Juan. Juan Incubator. Yan, mapanood nyo. So, nung nakita ko ito doon sa sa kanilang mga mga ads o mga komersyal nila, hindi ko inisip na styrofoam. Kala ko ito made by wood o made by steel o made by fiberglass. So I wonder na ngayon, kayong ko lang na-open na ito pala ito pala ay styrofoam lang na kinabitan nila ng ng thermostat. Yan. So ito pala ganito pala ang tayo nito. Ang ganito pala ang tayo niyan. So bubuksan mo to. Yan. At dito mo ilalagay yung itlog. Yung itlog ng manok. So ito yung bumbilya dito kakabit. Hindi ko rin alam kung ito ay naka-adjust na ang temperatura sa pag sinaksak ito kasi meron itong ito may saksakan na ganito. Yan. So siguro naman baka naka-set up na ito. Yan. Na kapag sinaksak, so magbibigay na siya ng ng init at siguro nag-automatic na rin to. Yan. Kaya ito mga kaibigan, titingnan din natin kung ito may naiwan dito o meron nakalagay ditong pamphlet na pwede nating mabasa, pero wala akong nakita dito sa loob. Wala. Ito meron. Ito yan. So meron pala namang iniwan dito si Juan Incubator na ito na kung paano natin i-operate, paano gamitin ang incubator. So nakalagay dito step 1, step 2, step 3, step 4 hanggang step 6. So dito babasahin natin to. Lagyan ng tubig ang loob ng incubator na hindi lalagpas sa kawayan na suporta ng egg tray. Ayun. So dito pala, ano pala kawayan? So kung napansin nyo, may kawayan palang stick sa loob. Yun, kala ko yun kung steel. Ayan, ito pala mga kawayan na nakatusok dito. So hindi yan kawayan. So yun pala, lalagyan ng tubig. Pagkatapos ipapatong natin ito sa ibabaw yung styrofoam. Yan. So yun ang step 1. So yung tubig natin hindi pwedeng lumagpas dito sa kawayan. Yan, hindi pwedeng lumagpas dito sa kawayan na parang ano kung tawag dito, pinakaasag, Then yung step 2, basahin natin yung step 2. Yan. Ipwesto ang incubator sa lugar na may temperature na hindi bababa sa 36.5 at hindi tataas ng 38.5. Maaaring buksan ang 4 na bintana sa takip na incubator. So may bintana raw ito. Pero hindi ko pa nakita. Yan. Tingnan natin. Ito siguro. Ito. Kasi mayroon daw 4 eh. Yan. Tingnan natin. Ito. Ayun. Yun. Ganun pala. Yan. Pwede raw buksan. 4 nga naman. Yan. Pagbuksan upang mapanatili ang normal na temperatura na hindi bababa sa 36.5 at hindi naman tataas sa 38.5. Yung pong step 3, ilagay ang itlog sa loob ng incubator, lagyan ng markings ang itlog na guhit na diretsyo. Rotate ang itlog 2 beses sa umaga at 1 sa gabi lamang. Yon, 6 a.m. at 7 a.m. at 7 p.m. So yon. So ganun pala, i-rotate pala. Pagkatapos ng 7 o 7 days, maaari mong tingnan ang bawat itlog kung may similya sa pamamagitan ng flashlight.
ng cellphone. Idikit lamang ang mismong ilaw ng cellphone sa malapad na parte ng itlog upang makita kung may similya sa loob. Ang may similya na itlog ay malalaman kung sa pagsilip ay may parang ugat, at kung ito ay malinaw at walang parang mga ugat, ito ay walang similya. Kapag ang itlog ay walang similya, ito ay tanggalin agad sa incubator. So yun pala yung tamang paggamit ng ating incubator na ito. So kahit naman pala tayo ay walang karanasan o experience, so mayroon naman tayong nababasang yung pamphlet na pipili natin sundan. At sa step 5 naman po ay umaabot ng 18 hanggang 21 days ang tagal bago mapisa. So yun, kapag nasa 18 to 21 days na ang itlog ng manok, kahit isa bintana o window ang nabukas para tumaas ang humidity at sprayan ng tubig para madaling lumambot ang shell at makalabas agad ang sisiw. Yun po. So ganun pala ito. Medyo matrabaho kumpara doon sa ibang incubator, Yan. Kung itlog naman ng bibi, i-take dan sa pabo, pato, 25 to 30 days po. Isang bintana ang buksan at sprayan din ng tubig. Yun. So yung pang-anim, kapag mapisa na ang itlog, hayaan muna na ang sisiw sa loob ng incubator ng isang araw upang sumigla. Yun, ganun pala yun, Paalala, panatilihing palagi na ang temperatura ay hindi bababa sa 36. Ganun po. So mga kaibigan, so itong ating in-order na ito ay gagamitin natin sa ating pansariling pangangailangan. Kasi napapaibig mag-alaga ng manok, at ngayon ay bibili tayo ng mga itlog na doon sa ating mga kaibigan na trusted naman, na sila ay nagpapisa na rin, pero doon sila nagpapapisa sa mga trusted person doon, mayroong incubator na, so expert na. So dati ko nang ginawa yon, so sumubok ako na ako ay bumili nito para ako naman yung magpapisa. Kaya mga kaibigan, so naipaliwanag na naman natin at nabasa ko rin dito yung pamamaraan ng paano gamitin itong one incubator na ito. One incubator, Yan. Kaya subaybayan nyo at sa sunod ay ating ipakikita din kung paano tayo maglagay ng itlog. Yan. So ito po yung ating pinaka part 1, at kapag nailagay na natin dito yung ating itlog at ito yung ating ginagamit na o gagamitin na, so babantayan natin at ating obserbahan kung tayo ay makakapagpapisa. So mga guys, mga kaibigan, maraming salamat muli at sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking munting channels, Mayor's Vlog, na dito naman ay iba't ibang mga content din ang ating makikita at mapapanood sa Mayor's Vlog. Bye-bye and magandang gabi.